So ayun po what's up po sa lahat ng mga chicken feet gang dyan At ang pag-uusapan natin mga kaibigan sa araw na ito ay ang 5 pinaka-paborito at pinaka-magandang katangian ng mga Pinoy. At hindi lang basta katangian mga kaibigan, kundi ito yung mga pinaka-magaganda, pinaka-malulupit na katangian nating mga Pilipino. Number 1, crab mentality. Ito yung isa sa mga pinaka-paborito ko, personally, na ugali ng Pilipino, Yung pag may mga kaibigan ako na umaangat sa buhay, tapos parang nagkakaroon sila ng mga bagay na mga ganito, nagkakaroon sila ng ganyan. Ang gusto kong ginagawa, gusto ko sinisiraan ko sila. Kasi nakaka-bad trip talaga mga kaibigan, tangina sila umaasenso, ako hindi. Hindi pwede yun, di ba? Dapat, pag mahirap ako, mahirap din sila. Gets mo? Tangina ako, maghapon akong natutulog, tas sila nagtatrabaho, tas sila yumaban. Tangina, hindi pwede yun. Lalo yung mga kaklase ko na mga pumupunta na sa States, nag-iibang bansa na, Tapos nagkakaroon na sila ng mga ganito, nagkakaroon na sila ng mga, nakakabili na sila ng mga bahay, ng mga sasakyan, mga kung ano-anong gamit. Bad trip yung ganon, kasi tangina, unfair kasi. Dapat sama-sama tayo, Hindi pwede yung lagi na lang yung kayo lang yung umaasenso, ako hindi. Tangina, pare-pares naman tayong mas tamad nga lang ako. Pero dapat, di ba? Kaya nga minsan ang ginagawa ko pag may mga kapitbahay ako dito sa amin na nakakabili ng bagong sasakyan, pinagchismisan namin. Sabi namin, drug lord yan, drug lord. Chinchismis ko sa ibang kapitbahay, sinasabi ko, drug lord yan, corrupt yan, mga ganon. Basta sinisiraan ko talaga sila para, alam mo yon, yung maging tingin ng iba ng tao sa kanila, maging masama. Para at least, di ba, kahit may kotse sila, at least, nakita nila, pangit. Di ba? Kasi parang chinismis ko, masama nila nakuha yun, di ba? Isa talaga yung sa mga paborito kong, ng Pinoy, crab mentality na, may konting chismosa. Yung pangalawa na mga kaibigan, yung tinatawag naman niya na habit. Isang magandang katangian din to ng mga Pinoy, Ito yung in-embody ko to mga kaibigan, Gustong-gusto ko to mga kaibigan kasi ako, I'm a deadline person, Kasi para sa akin, napaka-productive ng matutulog ka muna, kakain ka muna, magpapahinga ka muna, bago ka gumawa ng mga kung anong mga unproductive na bagay tulad ng pagtatrabaho, Kasi wala ka namang mapapala talaga sa pagtatrabaho kasi wala sweldo, bayad, utang, paulit-ulit ka lang yan, walang mangyayari sa'yo. Kaya, lahat ng mga walang kwentang bagay, mamaya na lang yan. O kaya yung ang ginagawa ko minsan, pag may mga bagay ako na gustong gawin, ang ginagawa ko, pinagpapabukas ko na lang. Tapos pag namating yung bukas, kinabukasan ulit. Alam mo yun, i-delay ko siya ng i-delay. Kasi the more na mas matagal ko siyang ginagawa, mas matagal siyang matatapos. Nagets mo? Yung mga bagay na pwede mo namang gawin bukas, ba't mo gagawin ngayon? Diba? Bukas na lang tayo ng bukas. Saka ang favorite ko sa manya na habit talaga na nababawasan yung workload ko, yung mga dapat kong gawin na importante, bukas na lang ng bukas. Limbawa, ngayon, gagawin ko dapat ngayon, ang gagawin ko bukas na lang, di ba? So wala na akong gagawin ngayon, tama? Pagdating bukas, bukas ulit, di ba? Pagdating bukas ng bukas, hanggang sa bukas ka ng bukas, makakalimutan mo na. Di wala na akong gagawin, di ba? Kasi nawala na sa isip ko Hindi ko nakasalanan yon, Pangatlo natin mga kaibigan ay Filipino time. Pag sinabi yung Filipino time, ang pinagkaibaw ng menyana habit sa Filipino time, may pagkakaibaw yan, Ang Filipino time mo, pag sinabing alas 8, darating ka alas 12, So, ang nangyayari doon, nakakapagtipid, nakakapag-save ka ng oras. Alam mo kung bakit? Kasi, yung gagawin nila ng 8 to 12, nagawa na nila. So, pagdating mo, nandun ka na lang, wala ka nang gagawin. Tama? So, gustong-gusto ko talaga yung mga kaibigan, yung sinasayang ko yung oras ng mga kausap ko. Kasi, alam mo yon, parang feeling ko napaka-importante kong tao, nararamdaman ko talaga deep inside na super VIP ako, Talagang, pag sinasabihan ako nila, late ka na naman, wala akong pakialam sa inyo. VIP ako, I am a Filipino. And my time is a Filipino. That's a Filipino time. Explain ko ba ng maayos sa inyo, guys? Basta, ito yung mga paborito ko, At ang pangapat to, mga kaibigan, sa listahan ko, colonial mentality, Magandang bagay ko sa akin to, mga kaibigan. Kasi alam mo yon, lagi akong sabay sa trend. Imbis na bibili ako ng mga kung ano-anong fake ass na mga Quiapo dyan, di ang bibiling ko mga Nike, Kasi quality naman, Totoo naman. Gustong-gusto ko sinusuportahan yan, mga other brands. Pero pag yung mga, alam mo
yun, yung mga kaibigan ko na nagtayo sila ng mga bagong shop, siyempre, ang gusto ko dyan, libre kasi hindi naman sila sikat, no? Halimbawa, yung tropa ko, nagtayo ng sapatosan. Imbis na biling ko yung sapatos niya, nung gawin ko, hihingin ko. Kasi tropa naman kami, di ba? So, libre-libre lang. Tropa-tropa lang naman eh. Kaya, maganda rin tong colonial mentality ko na to, no? Kung nakakaburao to ako lagi sa mga kaibigan ko, hindi naman ho sila masyado nagre-react. Feeling ko naman, hindi naman sila nagagalit eh. Imbis na ipakita ko yung suporta sa kanila, sa branded na lang kasi, di ba? Saka isa pa, pag binili ko yung produkto ng tropa ko na yon, tinulungan ko siyang kumita. Pag kumita siya, baka umasenso, di ba? So, ayoko nga asenso nga yung mga tao sa paligid ko, kaya hindi ko susuportahan kahit tropa ko yun. Dito ako sa, branded, di ba? Gets mo? At ang panghuli mga kaibigan sa listahan ko na paborito kong katangian na mga Pinoy, lalo ako talaga, pangalawang paborito ko. Ito yung tinatawag na corruption, no? O ito yung mga lagay-lagay, ho. Bakit to mga kaibigan? Kasi ako, madalas ho akong mahuli sa daan. Alam niyo kung bakit? Hindi ho ako sumusunod sa batas eh. So, halimbawa, red light. Gagawin ko, kahit red light yan, papabuburburin ko yung motor ng parang lilipad akong ganon. No? So pag pinaraw ako nung mga traffic enforcer doon, ang ginagawa ko, ako yung nagagalit. Sasabihin ko, kapatid ako ng mayor, mga ganon, gagamitin ko yung kung sino-sino pangalan, pinsan ko sa bayag yung barangay captain namin dito, yung mga ganon, gets mo? Para konting sindakan. Ngayon, pag hindi mo na maidaan sa ganon, no? Lalagyan mo na ng konting, alam mo na, no? Kahit mga pang chichirya lang, 20 pesos, ganon, 50, 100. So, pares kami nagbe-benefit. Iwas abala ka na, iwas abala pa siya. Kasi, di ba? Pinsan ko sa bayag yung counselor dito sa amin eh. Tanga na, susumbong ko siya pag gano'n, di ba? So, it's either pakawalan mo ko o tanggapin mo lagay ko, di ba? Alam mo yun? Ano lang, win-win situation sa amin dalawa. Wala na akong dadaan na proseso na, babayaran ko pa yung ticket na yun. Bigay ko na lang sa'yo, di ba? Saka maganda yun, mga kaibigan. Talagang huunlad doon ang bansa natin sa mga ganong klaseng style. Pati yung mga sinabi-nanggit ko kaninang katangian, approve yun mga kaibigan, gayahin nyo yun. Yun yung katangian ng mga successful na mga tao rito sa bansa. Maraming salamat to mga kaibigan sa pakikinig sa aking maliit na pag-share ng mga pinakamagagandang katangian ng mga Pinoy. Sige, peace. Love you guys. Subscribe, motherfuckers.